Energy FM. Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy ang babaeng bagong ligo. DJ Lindsay, good morning. Araw-araw naman, grabe naman to. Oh, wala naman sinasabi ha, ba't ka guilty? Hindi naman. Alam ba ang sabi ka mo? Dapat daw hindi daw naliligo araw-araw. Oo nga. Di ko alam kung bakit pero ano yung scientific explanation? Di ba anong study yan? Sino yung naringgan mo niyang ganyan? Si Chico. Hindi kasi, feeling ko, sa ibang bansa, pwede yun. It will apply na huwag ka maligo araw-araw kasi nga dry doon yung weather eh. Pero pag dito sa Pilipinas, sa dami ng pollution dito, parang hindi po pwedeng hindi ka maligo araw-araw. Tapos mainit pa, di ba? Oo. Kasi sa ibang bansa kasi, di ba, malamig naman doon. Totoo. So hindi ka masyadong pagpapawisan siguro, di ba? Pero yun na nga, dito kasi sa Pilipinas, ang init. Unless nasa loob ka lang ng office mo, tas air condition, tapos pag uwi mo sa bahay, naka-aircon ka din, tas walang masyadong pollution. Yun siguro ganun, baby Toby, okay lang. Alam mo, sabi pa sa akin ni Kuya Chico, ninipis daw yung balat mo. Totoo ba yun? Siguro. Uy, depende. kapag hilod ka raw ng hilod or kuskus ng kuskus? Oo, kapag lagi ka naghihilod, hindi rin naman talaga advisable na maghilod ka araw-araw. Kasi yung layer ng skin mo, hindi manipis yan eh. Ganun pala yun. Oo, dapat once a week yata or twice a month lang naghihilod. Kasi science yung first layer ng skin natin, syempre nakakatulong din yan eh. Oo. Para barrier. Oo. Hindi ko alam. Nakakatulong yun. Ano ka ba? Alam mo, ang dami kong hindi alam sa mga ganyan-ganyan. Kasi nasanay kasi ako kung ano yung ginagawa ko sa habang naliligo ko. Yun yung ginagawa ko araw-araw. Dapat soft lang na na siguro towel, ganyan. Hindi lufa or hindi panghilod. Kasi yun ng skin, nakaka-damage. Ang mindset ko kasi, the more nakuskusin mo yung katawan mo, the more na malilinis ka. Yun yung mindset ko. Oh, talaga? Oo. So, araw-araw ka ba naglulufa or lufa yung ginagamit mo? Nakaka-damage yun ng skin. Pero depende sa'yo, siguro. Kung yan yung nakasanayan mo, wala tayong magagawa. Parang kasi pag hindi ko ginawa yun, parang may kulang pag naligo ko. Oo. Alam mo yung ganong feeling? Kapag nasanay yung katawan mo, tapos kapag hindi mo ginawa ng isang araw, parang may kulang talaga. Oo. Siguro wag ka nalang maglupa. Towel na lang siguro na soft. Siguro. Very, very soft lang. Oo. Baka kasi mamaya hindi ko rin matiis eh. Kaya mo yan. Kaya pala, ang bilis mong, ewan ko lang kung hindi, nasa lahi nyo yan, diba? Yung talagang parang lumalabas na yung mga, yung cells ninyo kapag nasa lahi namin yun. Oo. Lalo-lalo sa akin, no? Kapag kasi malamig, diba? Nagkakaroon ako ng patsi-patsi dito sa kamay, sa katawan ko. Napansin ko nga. Oo, so yun, ang nangyari nun, simula bata ako, meron na akong ganun. Ang dami nagsasabi na kulang daw ako sa dugo or hindi naman kaya kung ano man. Pero para sa akin naman, siguro maputi lang talaga ako. Sobrang puti mo kasi, siguro hindi ko lang alam Pero ayun, sabi nila kulang sa dugo pero I don't know what's happening pero hindi ko naman napapacheck din yun. At siguro naman normal lang din naman. Wala naman akong nararamdaman, di ba? Ewan ko, napunta ka na ba dun sa point na sa sobrang nilalamig ka tapos yung skin type mo is parang nagta-transparent na yung mo. Transparent? Yung pagtingin mo dun sa balat mo, bakit ganun? Parang nakikita ko lahat ng yung kaluluwa ko. Hindi yung nagiging yung parang hindi ko alam parang nakikita mo na yung mga dugo-dugo mo, ganyan. Yung eto tulad ngayon, parang ganyan nga, parang ganyan din, nakikita mo na lahat. Yan. Siguro, ewan ko kung bakit, pero ayun, minsan nakikita ko siya kapag yung tawag dito, yung ugat-ugat ko. Oo. Nakikita ko minsan. Diba? Tulad ngayon, nakita ko siya ngayon. Hindi man kita sa natin, sa Facebook Live, no? Ako din Pero kita ko siya. Ayan parang transparent nga. Siguro diba? dahil ang puti nga natin. Pero mas maputi si Toby kaysa sa akin. Hindi, mas maputi ka naman. Hindi. Grabe si Toby parang bond paper. O hindi naman. Naluma lahat ng kaputian namin nung dumating si Toby. O hindi. Nakakaloka. Nangitim pa nga ako nun eh. Nangitim na nga ako eh. Talaga, hindi kasi travel ka ng travel. Oo, tapos lalo na nung nag-beach ako. Ay naku, sabi ko talaga sa'yo, pag tinanggal ko tong relos ko, kitang-kita mo pa rin. Ayan hindi pantay. Maputi yun dito sa may relos, tapos itim yun dito. Parang di naman halata, Tobes. Akala mo lang halata.
Ayan, halatang halata, Oo nga. But anyways, good morning po sa mga pangga natin. Talaga Ayan. naman po nga ang aga-aga Talagang ang iniisip din ay skincare at saka mga whitening and stuff like Speaking that. of skincare, Skincare. nag-skincare ka ba? Ano lang, toner, sunblock, ganyan. Uy, ako kasi hindi Moisturizer. Sabi ng mga kapatid ko, mag-gano'n na daw ako. Since kailangan ko nga daw kasi Oo. ako daw yung alis ng alis, 'di ba? Lagi daw na halos nabibilad din naman daw ako sa araw. Kailangan ko daw noon. So ako naman nakakatamad naman mag-skincare. Pag lalaki talaga mga jumad yan. Alam mo kapag kasi sa skincare. kapag kasi natutulog ka, okay na yung hilamos sa amin eh. Hilamos pwede pa eh. Oo. Pero yun nga, sabi nga ng iba, hindi daw talaga sapat yung hilamos lang. Para sa akin kasi nakakatamad. Alam mo yung pagkatapos magsipilyo, maghilamos, 'di ba? Maligo, 'di ba? Okay na 'yun. Feeling ko growing up, wala kang nakikita na metikulosong lalaki na pwede mong maging, na you look up to pagdating ng panahon. Na Wala. parang gagayahin mo dahil ganito siya ka-vain sa katawan. Walang ganun sa inyo. Wala. Oo. Kasi kuya ko kasi nagkaroon siya ng toner, matanda na siya, tapos wala na siya dito sa Pilipinas noon. Nasa ibang bansa na siya, OFW na. Kaya ngayon, pino-force niya ako na magganon din kasi na-influensyan siya ng asawa niya. Oo. Kasi nga, yun, tumatanda na nga, kailangan niya din naman ng mga toner, no? So ayun, ako, ini-influensyahan niya ako, pero ako, ayoko pa rin talaga. Alam mo, marirealize mo yan kapag nag-age ka na. Kapag Yun nga nakikita mo na yung pores mo, masyado ng visible, ganyan. Actually, yung mga wrinkles ko. Kasi, wrinkles, mga lines. Kaming mga yung pamilya namin, no, ma-wrinkles kami. Ma-wrinkles Oo, kayo. kuya ko, grabe wrinkles nga ng kuya ko. Grabe ka naman. Totoo naman ako, kuya. Ano ba? Malalim. Kapag pa Doc Clarence ka, kuya. Uy, pwede. Doc. Baka kay Doc Clarence. Baka naman po, meron na rin po ako dito, sa noo ko. Oo nga. Pero alam mo, importante sa mga lalaki talaga mag-skincare din. Kahit si Romel, pinipilit ko siya, isa pa rin yung tamad din mag-skincare. Oh, diba? Kasi, ewan ko, gumagalaw lang kayo mga lalaki kapag may nakita na kayong hindi ka aya-aya sa mukha ninyo eh. Oo, ganun. Diba? Kasi si Romel, tipong sabi ko, mag-toner ka. Ang dami ko kasing toner doon. Doon, mga bigay din ni Doc Clarence. Mag-toner ka dyan, ang daming toner dyan. O sige, pero pag titingnan ko, nag-ano ka ba? Toner ka ba? Hindi. Ganyan, nakakaloka. Tapos, pero nagsa-sunblock yon ever sunblock, since. Oo. Kasi may mga sunblock na talagang transparent para sa mga lalaki. Yung wala talagang shade. Oo, talagang yun, gel type lang siya. So yun, gusto niya yun. Kasi nga walang kahit anong shade, walang coverage, ganyan. Pero alam mo, tama yung sinabi mo na na gumagalaw lang yung lalaki kapag may nakita na kami ng mali sa mukha namin. Oo. Ako dati nung lockdown, no, talagang tumubo talaga yung mga tigyawat ko. Si Romel din ganyan. Oo, dito sa kanan, madaming tigyawat sa pisngi ko. Tapos dito naman sa kaliwa, wala. Yun Bakit nga. ganun? Actually, totoo yun. Real talk yun. True story yun. Paano nangyari yun? Hindi ko nga alam eh. Oh my gosh. Hindi ko alam. Dito sa kanan ko ang dami. Tapos sa kaliwa naman ang wala. Diyos ko, kaya dati ang picture ko, lagi ako nakakaliwa. Naka-angulo sa kaliwa. Grabe yung yung tigyawat ko talaga nun. Talagang Nakakatawa. dami. Kaya naman, napagdesisyonan ko nun, magpaderma ako. So nung nagpaderma ako, Ganun lang. di ba? So yun, tinasukan ako ng mga injection. Diyos ko, ang sakit. Steroids. Kasi nga Oo. para umimpis. Kaya ayun, simula noon nagreseta sa akin ng sabon, ng toner, tapos meron pang cream na pinapalagay. Oo. Tiniis ko yun, sinipagan ko talaga. Kailangan kasi kung hindi babalik yung kutis mo. Lalo na mukha pa man din yan, unang nakikita ng tao. Alam mo, buti na nga lang talaga ngayon, medyo umayos yung mukha ko eh. Diba? May tigyawat man ngayon, pero pa konti-konti na lang. Puyat yan kasi. Yes, sa puyat yan. Hindi na katulad nung dati na isang bultuhan. Oo nga. Grabe yun. Ako kasi yung lumalabas nung dati. Tapos may face mask, di ba? Tapos ayun, nahiyari ako. Si Romel naman, nung pandemic din, tumubo yung mga pimples na yun. Saka lang din siya nagpaderma. Diba? Ganyan. Ganun yung mga lalaki eh. Kapag meron kaming nagawang mali, Reactive. saka kaming ka-action. Reactive sila, hindi sila proactive. Ganun talaga. Mga babae kasi kahit alam mo yun, nakaka-jirits para sa inyo. Ang layo-layo pa, bakit pinaghahandaan nyo na? Ganyan, meron ka pa namang stock, ba't bibili ka pa? Agad, ganyan. Kasi proactive kaming mga babae, pinaghahandaan namin lahat. Kayo, mga lalaki, gusto nyo laging sapat lang. Kapag wala ng sabon, saka lang bibili ng sabon. Kapag kailangan nang itapon yung basura dahil medyo puno na, kapag puno na at umaapaw na, saka lang itatapon. Ganyan kayo mga lalaki. Tapos ka na? Oo. Talaga? Dalawa pa nga lang yun eh. Ano pa? Ganyan sila. Magre-react lang sila kapag may kailangan ng gawin. Gano'n naman talaga dapat eh. Kami kasi, hindi kasi kami ini-stress namin, hindi namin ini-stress yung sarili namin ng sobra-sobra.
Dapat hanggat maaari, chill lang dapat, di ba? Ayan ang problema sa inyong mga lalaki. Tapos sasabihin ninyo, ang tagal-tagal naming mag-ayos kapag aalis tayo. 'Di ba? Ang problema kasi kay mga lalaki, ang gagawin nyo lang, magbibihis kayo, magpapabango, i-check yung cellphone, pupunta sa sasakyan. Kaming mga babae, bago kami umalis ng bahay, i-check namin marami. Siyempre, magbibihis muna kami, magpapabango, i-check namin kung napatay namin yung kalan, napatay pa namin yung ilaw, na isarado ba namin yung kung ano, yung bang ref, gumagana, ganyan. Dahil baka mamaya ma-defrost pag alis natin. Di syempre walang kakainin, ganyan. Lahat, malinis na ba yung CR, ganyan bago kami umalis. Ay, Kayo tama-tama mga ako lalaki, totoo, di ba? Kayo mga lalaki, pagdating niya sa sasakyan, painitin niya sa sasakyan, magsi-cellphone, tapos maiinip. Ang tagal naman ito, ba't hindi ba? Totoo naman. Bakit kasi hindi kayo advance na kumilos? Bakit kasi, imbes na inuasa ninyo sa mga babae, yung mga ganong gawain, bakit hindi kayo magkusa na mag-check din kayo bago kayo umalis? Kasi chinecheck na namin yung makina ng sasakyan. Makina ng sasakyan. Isipin mo ganito ha. Makina ng ganito, sasakyan. Kapag kasi binubuksan natin yung sasakyan, di ba? Kailangan i-check muna natin yung yung tubig, di ba? Paano kung wala ng tubig? Tapos yung makina. Tumirik kayo, di mas masakit pa. Diba? Alam mo, ang sasakyan hindi kailangan ng masyadong maintenance lalo na kung bago-bago. Sa dinami-dami ng araw. Paano? Sa dinami-dami ng araw, bakit sa araw kung saan kayo aalis o kung kailan tayo aalis, saka kayo mag-check ng tubig, ng kung ano man dyan sa sasakyan. Dapat kada aalis kayo, dapat chinecheck yun. Oo. Ganun Bakit? kasi yun. Nung oras na aalis tayo, earlier, wala kang ginagawa o nagsa-cellphone ka lang, bakit hindi mo chinek? Wala naman ako sasakyan Bakit kasi nag-open ka about sasakyan? Wala ka naman palang sasakyan. Meron ako sasakyan, pinapagawa lang. Alam mo, sinungaling talaga to. Sabi niya, wala naman ako sasakyan Tapos ngayon, wala akong dinadala ngayon. Tapos sabi mo, meron ako sasakyan. Ano ba talaga? Meron, pinapagawa lang. Mga lalaki, sinungaling talaga. Kayo mo sa akin mahirap? Hoy! Ano naman, bakit may problema ba tayo sa mahirap? Parang yung gano'n sinasabi mo sa akin ano naman ngayon kung sabihan ka na mahirap? Grabe, ang sakit. Nasasaktan pa masakit pa para sa ego. Bakit ka masasaktan kung ako kahit sabihan ako na mahirap ako, okay lang, totoo naman yun sige na, ikaw na anghel. Oo na hindi. Bakit insulting ba yung salitang mahirap? Kailan pa naging insulting yun? Oo na, sige na, hindi na. Bakit? Tama na kayo yung palagi. Yung wrinkles mo lumalabas, huwag kang kumunot. Sinasabi ko sa'yo. Oo nga, wrinkles. Diba? Dahil kasi to sa inyong mga babae, nai-stress kami sa inyo. Ay naku, mas marami kang stress sa inyo. Magaling lang kami mag-alaga ng sarili namin, kaya ganito. Akala mo lang. Hoy, akala mo lang din. Hindi nga ako naalagaan. Kasi ganyan yung ugali mo. Ano na naman, basta-basta. Ito na naman. Hindi. Parang ang daming mali sa akin. Wala akong sinabing ganyan. Alam mo, ikaw ang nagsasabi niyan. Wala akong sinasabing ganyan. Alam mo, parang araw-araw may mali na lang ako nasasabi sa'yo. Alam, pansin ko yun. Hindi, Parang lahat na sabihin ko mali sa'yo. May nasabi ba akong tama? Hindi. Tignan mo. Hindi ba nagtatanong ka? Edi sumasagot ako. Di mali nga ako palagi. Sino nagsabing mali ka? Nag-exchange ayan lang na naman. tayo ng Mali na idea. naman ako. Hindi ko sinabing mali ka, nagtatanong nga ako, sino nga nagsabing mali ka? Nag-exchange lang naman tayo ng ideas. Okay, sige. Bukas naman, ano kaya yung mali ko? Ewan ko sa'yo, again, ikaw lang nagsasabi ng mga salitang yan. Wala naman akong sinasabi. Oo na, sige na, oo na. Ano Tama ka na palagi. Alam mo, ikaw yung makonclude palagi na tipo ng tao. Yung tipong meron siya agad equal na word para sa lahat or reaction para sa mga bagay kahit hindi pa siya nangyayari or hindi pa siya nasasabi. Abay, gano'n naman talaga dapat. Hindi mo pangungunahan. Syempre, dapat advance tayo mag-isip. Hindi nga. Alam mo, depende talaga sa tao yan. Kaya pala ang dami mong wrinkles kasi ganyan ka mag-isip. Sabi mo nga, sige. ma-wrinkles ka. Pati wrinkles ko, kasalanan ko na din. Okay. Kanino kasalanan ng kapitbahay ninyo yung wrinkles mo? Di ba pwedeng kasalanan mo? Hindi. Hindi ko kasalanan at hindi ko yan. Hindi ko nakargo yan. Ay nako, DJ Lindsay. Parang kada umaga na nag-aaway tayo. Hindi tayo nag-aaway. Hindi, nagtatalas-tasan lang tayo. Okay lang. At least, may katotohanan naman kasi ako nire-represent ko ang mga say ng kababaihan. Ikaw nire-represent mo mga kalokohan ng mga lalaki. Kalokohan? Say pala ng mga lalaki. Excuse me. Lahat ng lalaki, puro kalokohan lang ha? Hindi. Idea ng mga lalaki Akala mo lang, marami pa kaming good boy dito. Yes, I agree. Ano ito? Oo. Tapos sabihin mo, puro kalokohan mga lalaki.
Oo na, sorry. Ay, Hindi nga pala. nako. Idea nga pala. O, idea ng mga lalaki or point of view ng mga lalaki. Tama ka dyan. No? Apir tayo. Ayoko. Oh, Ay nako, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwedeng niyong stock sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. At syempre binabati muna natin si Ma'am Lida ng Happy Birthday! Ma'am Lida! Ma'am Lida, nag-expect na po ako ng pakain mamaya. Uy. Ayan ka na naman, pinangungunahan mo na naman. Aba, syempre kailangan. Kakain ka rin dito pag Ma'am, nagpakain yan. Ma'am, alam nyo, ano po ba ang handa nyo? Charay. Ma'am Lids. Ito kasi si Ma'am Lida kasi napakayaman ni Ma'am Lida. So siguro magpapabuffet yan. Hoy, grabe ka naman kay Ma'am Lids. Buffet o samgyup, di ba? Ay, nako si Ma'am Lids. Ay, Ma'am Lids. Ma'am Lids, Ay, bekene Ma'am Lids. men. Baka naman, Ma'am Lids. Anyway, magbalik tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo.